Good day po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Path kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. So ngayon po, teachers, i-share ko lang po itong information kung paano po tayo makakakuha ng ating pong pamilya if ever po na may mangyari po sa atin sa pamamagitan po ng DepEd Personal Accident Insurance. So ito po ay base po sa GSIS. Ang papansin po natin dito, sa post po ng GSIS, ito po yung Personal Accident Insurance. So, check po natin yung kanyang details. Department of Education, Personal Accident Insurance, galing po sa GSIS. So, sabi po dito, the Department of Education's Group Personal Accident Insurance provided through GSIS ensures comprehensive coverage for DepEd's teaching and non-teaching personnel against the financial impact of accidents. From medical expenses to support for loved ones, this policy is designed to aid recovery and provide peace of mind. So ito po ay napakagandang balita for teaching and non-teaching personnel ng DepEd dahil wag naman po sana if ever na may mangyari po sa atin na accidents, ay meron po tayong pwedeng makuha from GSIS. True nga po dito sa kanilang personal accident insurance. So, sino po ang cover dito? So, DepEd teaching and non-teaching staff. And then, sa schedule of benefits po, accidental death or dismemberment ay up to 100,000 pesos. And then, meron po tayong medical reimbursement na pwede pong umabot na 30,000 pesos. So, sa mga teachers po and other members po ng DepEd, ay maganda po natin ito i-share itong video na ito sa kanila kung sakali pong may mangyari sa kanilang hindi maganda at pasok po sila sa insurance po na ito. Ito pong personal accident insurance ng DepEd. So, ang coverage po nito ay start po ng October 5, 2024 hanggang October 4 ng 2025. So, hanggang October 2025 lang po ito. So, titignan po natin kung mag-renew po yung DepEd ng Personal Accident Insurance. So, how to claim po? So, ito po ay within 60 calendar days from the date of accident or discovery of loss. And then, kailangan po natin mag-submit ng complete requirements within 120 calendar days from the date of accident. So, kailangan alam po natin ito agad dahil meron lang po tayong 60 calendar days or 2 months para i-report, no? Para i-notify na tayo po ay na-accident or meron po nangyari masama sa mga kasama po natin. And then, para po makompleto yung requirements, meron po tayong 4 months, no, to comply with the complete requirements. Now, how to file notice of claim? Loss may be reported through a written formal letter or an email. So, where to file the notice of claim? Notification and submission of complete requirements may be filed at any GSIS branch or extension office near you or email at pacclaims@gsis.gov.ph. So, ano po yung mga requirements na kailangan po natin? So, original endorsement by the claimant's division superintendent, original PSA death certificate, original PSA death certificate, original or CTC of police traffic investigation report for vehicular-related accident, photos of bodily injury or incident. Photo may be taken once the assured is out of danger or immediately after being treated. Statement of account if hospitalized before death. Hospital records. Original official receipts for medical expenses incurred. Autopsy report kung meron po. Original certificate of legal heirs from the insured decision office. If the deceased is married, original PSA marriage certificate, original PSA birth certificate of children, at ito po ay for minor children. If the deceased is single, original PSA birth certificate of insured, original PSA marriage
certificate of parents, and original PSA birth certificate of the siblings if declared as beneficiary. Ang kailangan po natin ay 2 valid IDs of the beneficiaries / payees, travel documents if the accident occurred while claimant was on travel, other documents that may be required. For medical reimbursement po, original endorsement of claim by the claimant's division superintendent, original medical certificate, original official receipts for medical expenses, original doctor's prescription, photos of bodily injuries, vaccination schedule, account, and hospital records. And for vehicular accident, original police or traffic investigation report. And for non-vehicular accident, kailangan po ng original affidavit on the circumstances of the accident. And kailangan po ay naka-notarize. So, yun po yung mga requirements kung paano po tayo makakapag-avail ng DepEd Personal Accident Insurance. So, alam naman po natin na ito po ay if ever lang, no? Na wag naman po sana may mangyari sa ating masama na tayo ay on duty. At least po meron po makakuha yung family po natin or yung family po ng friends po natin. So wag po tayong mahiya, i-share po itong video sa mga kasama po natin na nagkaroon po ng ganitong instances within the requirements po ng kanilang mga papers. So yun na po muna, teachers and other members of DepEd, ang ating pong topic for today. And God bless po, and don't forget po to subscribe for more DepEd news and updates. Yun lang po at maraming salamat.